Ay, dito sa ating mga lianira, hindi na ako naglagay ng baking paper kasi madali lang naman itong tanggalin. Share ko ngayon yung ginawa ko na paninda, kaya tara na. So dito meron tayong 6 na piraso ng egg yolk, 1/2 teaspoon ng iodized salt, 1/3 cup white sugar, at 1 teaspoon vanilla extract. And din haluin muna natin yan. Maglagay ng 1/2 cup na mantika at 1/2 cup na tubig. Pwedeng gagamit dito ng evaporated milk, pwedeng fresh milk. Pag tunaw na yung mga dry ingredients, saka na maglagay ng 1 3/4 cup na cake flour at 1 teaspoon baking powder. At dito maglagay ako ng 1 stick Nescafe powder at 3 tablespoon na cocoa powder. Kailangan lang mga na yung gagamitin natin dito na cocoa powder ay yung high quality lang. At nang sa ganun ay masarap talaga yung ating mocha chiffon cake. At pag ganito nakakinis, yung cake batter mixture natin ay isit aside lang muna. Dito naman tayo sa ating mira. So dito meron akong 6 na piraso ng egg whites at lagyan ko ito ng 1/4 teaspoon ng cream of tartar. At paunti-unti lang talaga yung paglagay natin dito ng puti na asukal. 1/2 cup na white sugar yung gagamitin natin dito. Pautay-utay lang yung paglagay natin dito hanggang sa ito'y maubos. At pag naubos na lahat sa paglagay yung ating asukal, ay batihin lang natin ito ng mga ilan lang na minuto hanggang sa makuha natin yung medium stepex ng ating egg whites. At ihalo lang yan natin dito sa cake batter mixture ng 2 beses lang or 2 hati. At haluin lang talaga ito ng padahan-dahan. At pag well combine na yung first na mirang na nilagay natin dito, ay saka na natin ilagay lahat yung natira pa natin na mirang. And then cut and fold ulit ng padahan-dahan until well combined. At huwag lang itong ma-overmix. At gumamit ako ng medium sizes ng leche flan molder. At kailangan na mainit na yung ating oven bago natin ito isaalang. At ito na nga, naluto ko ito sa loob ng 30 minutes sa may temperature na 160 degrees Celsius. At pinalamig ko muna ito ng konti para hindi din tayo mapaso bago ko ito tinanggal sa kanyang mga molder. At madali lang naman itong tanggalin kahit hindi na tayo dito nagsapin ng baking paper. At gumamit ako dito ng 750 ml ng ating tub. At ito na yung ating caramel sauce. Kailangan lang natin dito ng 3 perasong egg yolk, 1/4 cup na cornstarch, and then haluin ko muna yan. Bago ako dito maglagay ng 1 cup na evaporated milk, and then halo ulit. At lagyan muna natin ng 1 teaspoon ng vanilla extract, and then haluin at isit aside muna. At dito naman sa saucepan ay mag-caramelize tayo ng 3/4 cup na white sugar. At pag nagsimula na itong matunaw ay saka ko na din ito haluin. At pag nag-dark or nag-amber na talaga yung kanyang kulay, saka natin dito lagyan ng 2 tablespoon ng margarine. At bigla tayong nag-full storage. Dito naglagay ako ng 2 tablespoon ng margarine. Sunod kong ilagay dito yung 1 1/2 cups na evaporated milk. At haluin lang para matunaw yung namuo na mga asukal hanggang sa ito'y kumulo. At pag ito'y kumulo na ng konti, ay ilagay na natin yung tinunaw na cornstarch. At salain lang natin. At haluin lang agad yan at patuloy lang natin itong haluin hanggang sa ito'y kumulo ulit, hanggang sa ito'y lumapot. At ganito lang kalapot yung hinahanap natin. Pag ganito na, patayin na agad yung apoy ng kalan at ilagay na ito sa ibabaw ng ating mga chiffon. Sa recipe natin ngayon ay nakagawa tayo ng 10 pieces. At yung ginawa nating caramel sauce ay sakto lang talaga dito sa 10 pieces natin na chiffon. At lagyan natin ito ng design. Meron ako ditong melted chocolates at lagyan ko lang ito ng condensed milk na konti lang. Tansyahin nyo lang mga ga. At lagay natin dito sa ibabaw para pang design natin. At nagtoppings ako dito ng sprinkles candy na chocolate flavor at dark at white chocolate chips. At hanggang dito lang yung ating video. Maraming salamat at bye-bye.